Kung, Sa, so pwede ka mapakilala? ako po si Nasrullah Galmak Alamada, punong barangay ng Barangay Dual, Sulsul. Okay. So pwede mo kami kwentuhan paano niyo napapanatili ang peace and order dito sa iyong barangay na kahit gabi, very peaceful po. At paano po ninyo na-achieve yung pagiging isang drug-free barangay? Sa amin po sa Barangay Dual, dahil po sa kooperasyon ng mga tao namin, lalo na yung mga pats ko, mga talos ko, napanatili namin ng kapayapaan, peace and order sa amin. Every gabi kasi, nag-conduct may kami, may curfew. Aside from curfew, may mga posting kami na nilagay sa bawat puro na magkabantay. Halimbawa, kung may mga in case na mayroong hindi magandang mangyari, automatic na nagapuan sila. Pinupuntahan nila, automatic yan sila nagapunta. At ang mga kagawad ko, active yan sila. Tinutulungan talaga ako, hindi ako pinapabayaan. Kahit pa paano, minsan na hindi ako nakapunta dito, busy din ako kasi minsan patawag ko lang sa province, ganyan. Andito sila, talagang tinutulungan talaga. Yun ang pinapokusan kasi namin, visionary ko sa akin, kasi dati pa kasi nung naalis na si Duterte, medyo bumalik yung mga hindi kaaya-ayang bagay. Pero ngayon yung slowly and steadily na nagagawa namin ng paraan due to the cooperation. So pwede mo ikwento sa amin, Kap, yung mga naitulong nyo sa mga brothers natin, nagbabalik loob, yung mga drug surrendery natin, marami kang naitulong, pwede mong i-share. Actually, regarding sa mga drug surrenderies natin, is talagang yung cooperative din sila. Yung namin is nung dati pa na ginawa na lang namin is bigyan sila na every graduation nila. Pero parang binibigyan sila ng konting ayuda. Yun ang sabi natin, ayuda. At least maramdaman din nila na talagang may care tayo para sa kanila. Mga ayuda, mga Wow. So as of the moment, ilan po yung drug surrendery natin na nag-graduate? At sabi po na secretary nyo, nasa 5th batch na kayo, nag-graduate ng CBRP. Fifth batch na tayo. Sa ngayon sa Buhal. This second week or last week of January is magkakaroon kami ng 5th CBRP na graduation. Wow, congratulations, Kap. Wow. And then with regards sa infrastructure, very nagfo-focus especially sa beautification ng barangay hall nyo, ng barangay nyo, napakalinis. Anong araw yung paglinis? Saan yung tinatapon yung basura at nag-avail kayo, nabili rin kayo ng bagong mini dump truck? Yes po. Actually, yung mini dump truck namin galing niya sa aid for the barangay, pondo ng munisipyo. Every year, may 1 million na natatanggap ang bawat barangay ng isulat na ginagamit sa bili ng mga project or any activities. Project natin sa programs and activities namin. Sa barangay naman namin, ang ginawa namin sa aid to the barangay is binili na namin ng dump truck. Mini dump truck kasi talagang dati pa man, problema na talaga dito sa barangay Bual ang basura. Lalo na yung mga pampers, mga kwadyan, kahit saan na tinatapon. Minsan kung dumadaan ka papasok dito sa barangay namin, sa gilid na nadaan, ngayon, unti-unti namin, at least yung mga tao natututo sa sinasabing segregation. Every Thursday, nag-start na kami nung last week, Thursday, nag-collect kami ng mga basura about truck, umiikot yung dump truck namin na kinukuha yung segregated lang. Yun ang kuha namin, desegregated lang. Once na desegregated, hindi namin kukunin. Kay parang yung first week pala, last week, ginawa na namin dry run. At least makita din namin, mapapag-aralan kung sakali saan kami ng kulang, aning ayusin namin. Ngayon sa next week naman, this Thursday naman, this coming Thursday is, again, may kuha naman kami. May garbage collection. So every Thursday. Opo. Then ang paglinis po ninyo sa barangay? Sa barangay is pagpalagay natin thrice naman. Kaya bago lang pa man itong barangay, bago lang na pintahan. Naunay sa labas, then few months sa loob naman.
within this year, siguro, if makuha ng pondo namin is tiles naman. Palitan na makuha naman. Paunti-unti naman na pag-beautification ng barangay. In terms naman sa infrastructure, sa Sitio Baton, may last year nakalagay na kami ng kalsada papunta pataas. So ngayon, last week din, nagpunta rin DPWH, nagpunta sila ng geotagging, tingnan nila yung wala pa na pasada. So within, let's say within this year, siguro wala pa naman sinasabi, pero sa akin lang is baka siguro sa second quarter, pasimula na nila yung karugtong kalsada, pababa, mga 500 to 700 meters. Okay. So, sa Agrarian Reform Community rin po ba ang Bual? Under yung Agrarian Reform po? Oo. ARC. And then with regards din po sa NTF LCAC natin as one of the only beneficiary lang. Oh yes po. Sa LCAC naman, as of now, if I'm not mistaken, is tapos bidding. Parang katapos na sila sa bidding, parang ocular inspection na lang nila. Pupunta yung munisipyo dito para tingnan yung dapat lagyan namin ng solar light. So, again, as the only beneficiary ng LCAC sa Kwan, talaga masaya ako kasi madagdagan naman yung solar light namin. Kasi every night kasi, tuwing hindi pa nakalagay nagbigay ang province ng 100 pieces na street light. Sa madilim talaga, napakadilim talaga dito. Rampant talaga yung pagnanakaw, at saka yung mga iba pang hindi kaya yung nangyayari. Pero nung naglagay na ng solar street light, alhamdulillah, okay na. Kontrolado na yung mga tao na. And sa isa pang project proposal naman para magbibigay naman ata ang LCAP, naman ng LCAP ng pondo para mabigyan kami ng additional school para school sa elementary kasi dilapidated na talaga yung building namin doon. So yung pondo lang doon lang ilalagay sa school building. So, very supportive kayo in terms sa education. So, pwede nyo ikwento sa amin yung mga natulong mo po sa mga kababayan nyo, especially sa mga teachers, sa school, sa mga estudyante. In terms of tulong ng barangay sa school, may budget rin talaga yung school namin dito. Ever man din naman, hindi sila na pampintura, lalo na yung pag-start ng eskwela, ng brigada eskwela, binigay ko yung funds nila sa barangay. At least nakabili sila, napinturahan nila yung mga pinturahan yung mga walls nila. And at saka as of now, continuous yung pag-build na waiting shed. May waiting shed ngayon din sa harapan ng school para sa mga estudyante kung sakali man nila, masiwa nila. So sa health po, kamusta ang ating mga tulong nyo sa health? Alam namin, tumutulong talaga kayo sa mga kababayan ninyo. Pwede nyo ikwento sa amin. Yes po, kasi sa health naman po, focus naman talaga yung barangay namin. Kasi within this year, na nakakuha na kami nagpa-immunize na kami. Nagpa-immunize kami. Always yung immunization, on time immunization ng mga bata, sa mga buntis, may mga buntis class, ganyan. Yung bloodletting program, talagang sinusulong namin. Kasi talagang dito sa amin, marami talaga nakahanap ng dugo. So ngayon, ang ginawa namin is, every time na may bloodletting kami, para may incentive sila, para maingganyo sila na para din sa kanila yung dugo na yun, kailangan na yung mga buntis, kailangan na yung dugo, hindi na sila makapunta sa iba. Kaya may card naman na binibigay ng Red Cross, automatically, makukuha nila yung dugo. So ano pa yung mga natulong nyo, Kap? Sa naman, binibigay din ng every sa budget kasi namin, may naka-indicating or bibili ng mga gamot, yung mga aparatos din sa health center namin para madagdagan din ang mapabuti ang serbisyo ng amin ng mga PH sa constituents. So per leader po, so every purok ninyo, anong mga tulong na bigay nyo? Sa purok leaders naman po, actually yung bawat purok namin,
meron pa yan siyang cluster leader para na-divide pa kasi hindi man kasi makaya ng isang group lang o ng isang district kagawad ang mga tao nila. Ayun, like I said, if may mga ayuda na dumarating, minsan sila yung binibigyan din namin doon. Kasi parang tulong na rin sa kanila yung sa mga hirap sa silang na trabaho. Wow. So ano po yung gusto niyo pong gawin dito sa inyong barangay? Ang akin po yung talagang vision ko talaga sa aking barangay. Sa time ng aking administrasyon, gusto ko maging mapayapa. Number one is mapayapa, mapanatili ang peace and order sa ating barangay. And secondly, yung mapabuti ang mga gusto ko sana is kung aangat ang buhay ng bawat constituents namin is mas maganda rin. Mainly talaga is para ma-promote ang peace and order sa ating barangay. So may panawagan po ba tayo sa national government na gusto nyong iparating, gustong sabihin, especially po sa ating Presidente Bongbong Marcos, may gusto ko yung parating po? Gusto ko lang po sa amin parating sa national government natin is tulungan kami, tulungan ang bayan namin, nasa home na lang sa bayan namin para panatili, continuous ang economic, yung sa panilaman, yung sa pag-unlad ng ekonomiya dito sa Isulan. Livelihood po. And then, yung lalo dito sa amin, yung mga daan namin, talagang kailangan namin ng concreting dito. Kasi konti lang po konti lang po in terms of pagpalagay natin, hindi pa napupunod dito sa barangay wall is mga 5 kilometers pagpalagay natin. Yun ang gusto kong ipanawagan sa ating mahal na Pangulo is focus po ang livelihood dito sa atin. Pero pa po, yun lang. Meron pa po kayo gustong sabihin? Wala na. Yun lang. Okay.